Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si J. Rod Casros, admin host ng Philippine Debaters Association. So, meron tayong debate na naman na ipe-present sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. No? Magandang debate ito. Magigiting yung ating mga debatista ngayon at millennials. So, magandang halimbawa ito sa mga millennials na nasa written debate pa ngayon, ano? So, sana gayahin ninyo ang mga debatista nating mga millennials ngayon na umakyat na dito sa online live debate, no, sa Facebook page natin sa Philippine Debaters Association. Inanyayahan po namin kayong lahat na sumali at kilahok dito sa ating mga debate. Mag-message lang po kayo kay J. Rod Castros, admin and host ng Philippine Debaters Association. So, ang topic po na pag-uusapan ngayong gabi, patutunayan ko na ang sola scriptura ay kailangang ipangaral pa din sa mga Kristiyano sa ating panahon. So, yun po ang pinakabuod ng topic na pag-uusapan dito, mga kapatid, no? So, ang maglalaban dito ay Pentecostal at saka Roman Catholic Church. Ang affirmative side natin ay si Brother R.D. Sumaya ng Pentecostal Youth Organization at sa negative side naman ay si Brother Boy Letra aka John Paulo, a Roman Catholic apologist, no, na sumisikat din naman ngayon sa YouTube at saka sa Facebook, no. Siguro kilala ninyo si Brother Boy Letra. At si Brother RD, isang millennials na sumisikat na rin. So panoorin po ninyo mula simula hanggang sa dulo dahil napakaganda po ng debate dito. So, umpisaan natin sa pagpapakilala for 2 minutes. Brother RD Sumaya, 2 minutes sa pagpapakilala. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kinagagal ko po na makaharap, no, ito si Brother Paulo. No? Sana po ang katotohanan po ang mananaig, no? At naway gabayan po tayong lahat, no? Sa ating Panginoong Hesus. Sa lahat po dyan, no, na mga manonood, no, God bless po sa ating at pati po sa ating mabait na moderator Sir J. Rod Cas, no. Magandang gabi po sa inyo, sir, sa lahat po ng manonood, sa lahat po andito sa loob, no. Magandang gabi po sa inyong lahat at naway pagpalain po kayo. Okay, no? So, yun po si Brother RD Sumaya ng Pentecostal. So, dako tayo sa pagpapakilala ni Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church for 2 minutes. Brother Boy? Hello, good evening, Brother Ross. Sound check muna. Okay ba yung boses ko? Yes, clear. Alright, so good evening sa lahat ng mga taga-subaybay ng Philippine Debaters Association saan mang sulok ng mundo at dito at nakita namin na pati sa international maraming nanonood dito sa live sa lahat ng dako ng bansa, ibang dako ng bansa. So sana marami kayong mapulot na aral dito, lalo na ito ay may kinalaman sa salita ng Diyos. Ako nga pala muli ang inyong likod si Brother John Paulo Cruz aka Boy Letra sa side ng Roman Catholic Church. Yan lang, Brother Ross. Salamat. Okay, no? Yun po yung dalawang millennials natin na magdidebate ngayon, no? So, paalam ko lang sa inyo, may mga angking talino ang dalawang ito. So, kailangan magandang panoorin ito, no? So, sana panoorin nyo mula simula hanggang katapusan dahil exciting po ang laban na ito, ano? So, bibigyan natin ngayon si Brother RD Sumaya ng 10 minutes para pag-present ng kanyang argument patungkol sa topic na pag-uusapan. Patutunayan ko na ang sola scriptura ay kailangan pa ding ipangaral sa mga Kristiyano sa ating panahon. Brother RD, for 10 minutes. Po, no, sa inyong lahat, no. Ako po ay mag-off cam lang, no, sapagkat yung mga dati po, no, ay palagi po kung nag-on cam, pero sa ngayon po ipinagliban ko muna yung pag-on cam ko. Pag-on cam ko kasi medyo madilim po ngayon dito, no. Akin pong patutunayan, no, na yung sola scriptura ay kailangan talagang ipangaral hanggang ngayon sa mga Kristiyano, no. Sa hindi pa po, no, yung na po
meron po doong pagsunod, no, sa ating pagsunod po kahit po doon sa lumang tipan na sinabi po doon ni Isaias, no, hindi lang po sa Kristiyano, no, pati po sa lahat, no. Bakit po tumutukoy lang po ang katotohanan na makikita po sa Biblia? Bakit? Dahil ito po ay sapat na, no, upang tayo ay maligtas. Sapat na rin po ito sapagkat ano po bang itong Eskriptura, no? Yung Eskriptura which is yung God breathed, yung sinatawag doon sa ibang anong tawag nito sa ibang tinatawag po sa ibang version po, no, translation po ng Biblia, no. Pero kung atin pong titingnan, yung God breathed, this is inspired by word of God, no. Bakit po ba itong scripture? Ito lang po ang dapat nating pahalagahan, no. According po dito sa ikalawang Timoteo, no, ikalawang Timoteo 3:16, no. Kung atin pong kung atin pong babasahin, no, dito po sa 3:16, no, nawala po dito yung teka lang po, hanapin ko po. Okay, ito po, no. Okay, all scripture po, no, is given by inspirations of God, no. So, yun po palang scripture, yun po lahat ng scripture, no, which is yun pala ay inspired by word of God, no. No? So, bakit po ba ito bigyan po natin ng pagpapahalaga, no? So, bakit po? So, inspired by word of God and is profitable, no? Kung atin pong babasahin po dito sa Tagalog, mga kapatid, no? Atin pong titingnan dito po okay po, hanapin ko lang po dito sa Bible kasi po English po ang ginamit ko na translation, no? Dito po sa ikalawang Timoteo, ano po ba sinabi dito sa ikalawang Timoteo 3:16, no? Dito po sa 3:16, astad po. Okay. Medyo so dito atin pong titingnan dito po sa 3:16 ang mga kasulatan, palang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasalita, sa pagtuto na nasa katwiran. Para po tayo ay nasa katwiran, para po tayo ay maging matuwid. So yun po ang napakagandang presentation. Bakit po ipangaral, no? Bakit, no? Ayun po kasi sa mga apostol, no? Sa 1:8 datapwat kahit kami, sabi ng apostol, no, kahit kami, no, o isang anghel, no, na mula sa langit, na nagmula pa sa langit, ang mangangaral sa inyo anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil, no. Yun pa lang sinasabi pala pag mangangaral po tayo ng iba, no, maliban lang sa mga pinangaral noon ng mga apostol, no, na masasabi yung sinabi doon ni Apostol Pablo ay dapat din itakwil, no. Pero ito pong titingnan yung accuse or curse, no, sinumpa, isusumpa pala, no, no, ayon sa aming narinig ng una na mulig gayon, no, hanggang gayon din pala yung stand ko. Dapat po talaga ipangaral ito sa mga Kristiyano. Bakit? Nung una pa nga at muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo iba sa inyong itinanggap na ay matatakwil, no? Pero po palang ibang mangangaral, no, nalabas na po doon sa mga pinangaral o sinulat ng mga apostol, ay syempre po hindi po natin tanggapin, dapat po nating itakwil, no? No? Yun po ang dapat nating dapat nating matutunan, no? Yun lang talaga ang aral ng mga apostol. Yun lang talaga ang kanilang ipinangaral, no? Bakit? Sabi nga ng mga apostol kahit nga
ibang aral, no? Hindi daw dapat natin tanggapin, dapat nating itakwil, no? No? Kung atin pong tanggapin, no, nang inyo itinanggap na, matatakwil pala tayo mga kapatid. Kung ibang aral na po, no, ang dapat nating i-adapt, no? So, ano po bang sinasabi dito, no? Si Pablo lang ba, no? Excuse me mga kapatid. Si Pablo lang ba nagsasalita, no? Dito po sa ikalawang Pedro, ano po bang sinabi dito sa ikalawang Pedro, no? 3:16, no? Ganyan din naman lahat ng kanyang mga sulat, no? Lahat pa ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita, no? Yung pa ng mga sulat din ay galing din sa mga bagay na ito ay doon may iisang bagay na mahirap unawain, no? Hindi lang pala letra por letra. Kailangan din palang pag-unawa, no? Kapag siya po ay magtatanong sa akin mamaya letra por letra, hindi po yan makakagiba. Bakit? Ito po yung stand ko. Kailangan din ang pag-unawa dahil mayroon pong mahirap unawain. Kung letra por letra lang po, abay, ewan ko kung maunawaan mo, no? Na sinasaysay na di nakaalam at walang tiyaga, no? Walang tiyaga na gaya din naman ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan, no? Ano bang ginagawa sa ibang kasulatan pa? Kung lalabas pa tayo doon sa ikakapahamak na ko, ikakapahamak din pala mga kapatid, no? Ikakapahamak din pala, no? Kaya mananatili po tayo sa sola escritura, no? Dahil ito po ay inspired by word of God, ang scripture, mga kapatid. Yun po ang dapat nating paniwalaan, no? Maliban po sa iba, no? Bakit? Anong sinasabi doon? Ikakapahamak. Oh, sabi doon, ikakapapahamak po. Ano? So napakaganda po, no, ngayong gabi, no? Hindi ko po masyadong pangmatagalan, no? Kasi po malapit na po akong malulubat at i-wave ko na lang po, no, yung presentation ko patungkol po dito. So, Okay na. Mr. Moderator. Yes, okay na. 2 minutes remaining time na i-wave ni Brother RD Okay. Sumaya yung 2 minutes. So, Brother John Paul, Alright. ready ka na po ba for the 7 minutes cross-examination? Alright bro, ready na. Sana Okay, pag uumpisa yung 7 minutes mo, pagka nag-question ka na, Brother John. Okay, unang tanong, sa lahat ng talatang binasa mo, meron ba tayong mabasa dyan? Meron ka bang nabasa na ipinangaral ng mga apostol ang sola scriptura? Meron, wala? O Bible, meron, wala? Letra po letra. Meron po, no? Yes, kung atin pong titingnan sa ibang translation, no? Kung aware ka po doon sa Strong Concordance, no, yun pong all na sinasabi doon ni Pablo, no? Yung all po ay sa Greek po yung past. Ano po ba? So marami pong definition dito. All, no? Manners means, no, always, any, and one. Yung pong one dito, yung binanggit dito Next sa question. 3605, which is solos. Objection muna, Mr. Moderator. Okay, cut Kasi- the time. Kasi nag-direction siya sa concordance kaso wala naman talata. Paano makapag-follow up question, Mr. Moderator? Kasi ang tanong ko, Mr. Moderator, saang talata, hindi ko sinabing saang salita. Okay, So, please, verse. paano? Counter Chapter objection and po. Yes, RD. Counter, wala po siyang sinasabi na counter verse. Ang sinasabi niya lang po, may mababasa ba raw? Meron ba daw? Wala. Eh di categorical. Hindi po siya nagtatanong sa akin, anong teksto? Eh di, Ganun. yun ang sinasagot ko sa kanya. Okay. Moderator's concern. Brother Boy, next question. Pwede mo Sige. question sa next question. Next Ulitin question. natin. Resume. O saang talata? Ayan. Yung sinabi mo, Okay. na mga apostol ng aral ng sola scriptura or Bible alone, scripture alone. Saang talata yan, bro? Letra po letra. Okay. So, magbigay po ako ng dalawang talata. Tayo, so presentation ko ganina, itong dalawa pinipresent ko. Unang Timothy 3:16. No, yun pong all doon, yung past po. Doon po sa Grego. Sa Strong Concordance 39:56 po yung code po dito sa libro po dito, no? So, which is kasali po itong one. Yung one po dito is solos or one way, Next. no?
As many Next as question. sa kalawang perters. Sayang. Sunod na tanong. Bible translation sa English at Tagalog. Meron ka diyang nabasang alone? Okay, repeat po ng question. Paki-repeat. Ulitin natin na. Okay. O sige, Sige, Brother Boy. sa Strong's Okay, definition, meron ka diyang nabasang only? Only? Or alone? Yes po. Yes po. Okay. Yes po. No? O sige, Kung meron po basta- tayong mababasa, meron pong alone, which is yung one. Ano? Objection, Yun Mr. po yung one. Cut a time. Okay. Brother Boy, anong objection? Anong objection? Objection. Hindi ko tinatanong, Mr. Moderator, yung one. Malinaw naman, Mr. Moderator, di ba? Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, yung salitang alone or only. Hindi ko tinatanong kung one siya, or two, or three, or one. Yung alone, yung alone. Meron ba o wala? Hindi yung one. Yun yung objection ko, Mr. Moderator. Brother RD, counter. Okay. Yes, may counter po ako. Yun po yung one, which is katumbas po yun ng alone. Bakit? Nag-iisa nga eh. No? At isa pa, natayo ko po. Bakit? Hindi po kailangan letra por letra lang sa Biblia. No? Para magiba niya. Okay, moderator's concern. Brother Boy, yun daw one, composite din yun sa alone kasi one. Yun daw. Okay, Sunod next na question. tanong. Sunod na tanong. Porket Okay, pa sige. pakahulugan na natin na alone yun? Siyempre. Teka mo na. Yes. Okay. Cut a Teka time, muna. cut a time, cut a time. Cut a time. Moderators muna, no? Brother RD, hintayin mo munang matapos mag-question bago ka pumasok. So, Okay, sige, 5 minutes sige. and 6 seconds, Brother Boy. Sige. Medium. Kung parehas yung one sa alone, sige, yan, di ba? 2 Timothy 3:16. Teka, hanapin natin. Teka muna. Tama ba? Hanapin mo. 2 Timothy 3:16? Yes. Kung may strong concordance ka dyan, tingnan mo. Bakit walang nakalagay na alone dito? Ibig sabihin, dinagdag mo lang pala yan. Walang nakalagay na alone. Bakit? Ang tanong ko, kung yung one ay parehas sa alone or only, bakit wala naman nakalagay na alone dito? Tsaka, yun yung tanong ko. Bakit nakalagay yung alone dito? Yun yung topic eh. Hindi one. Ang topic or only. Okay. Bakit wala? Ano, tanong ba yan? Dinagdag mo. Dinagdag mo komentary. ba? Cut a time, cut a time. No. Brother Boy, sandali lang. Brother Boy, no side comment, tanong lang. Okay. I-specific mo yung tanong, Brother Boy. Magtanong ka, huwag ka mag-comment. Ang pagpipilian mo ganto. Kung walang nakalagay na alone dito, ibig sabihin dinagdag mo, yes or no? Okay, no, hindi ko dinagdag. No? Bakit? Yun pang one is singular. Parehas lang yan eh. Katumbas nga eh. Bakit yung one dito is S3 or 5, no? Kung atin po makikita, solus. Nag-iisa. Yung only, mayroon nga. Only one nga eh, oh. Meron nga. Tingnan mo dyan. Di alone. Next question. Napakasimple. Next question. Ulitin ko bro, hindi ko tinatanong kung ano yung pakahulugan mo. Ang tinatanong ko, kung walang nakasulat dito na salitang alone sa Strong's definition, ibig sabihin, nalimutan ni Strong's, naalala mo? Yes or no? I know, kasi po yung binasa mo, marami Yes, pong or strong. no. Meron pong strong lexicon. No nga Cut a eh, time. no. Nag-no na siya, Brother Boy. Nag-no Okay, ba? explain. Nag-no. Sige. Explain RD for 30 seconds. Okay, sasagot po ako, no? So, yun pong liwan, di alone. Bakit ba? Sinabi ba ditong marami? Sa ikatumbas, natindigan ko, no? Yung solos po dito, katumbas ng sula, no? Ngayon, no? Sabi ko kanina, hindi lang kailangan lang ang letra Next por letra, question. kailangan din ang pag-unawa. Next question. Sunod na tanong. Nabasa mo ba? Itong ginamit mo sa Isaiah, di ba? Isaiah 34:15, tama ba? So, ang tanong ko nito, premise lang Ang tanong ko dito, meron na naman bang nakalagay dito na Biblia lang ang dapat paniwalaan? Meron ba? O dinagdag Okay, mo na naman? objection Mr. Moderator. Objection Cut Mr. a time. Moderator. Cut time. Okay, nagsalita lang po ako kayo ng Isaias. Okay, review po. Wala po akong chapter at verse na binigay doon. Okay. 2 minutes and 41 seconds. Next question, Brother Boy. Sige, nagsalita siya ng Isaiah. Nabasa mo ba dahil Isaiah lang naman pala yung binasa mo. Nabasa mo ba sa aklat ng Isaiah?
na ang salita ng Diyos Yes. ilagay sa bibig ng tao. At hindi yun maglalaho. Yes. No? Okay. Nabasa Sa mo din. pamagitan po ng salita, yes, basahin ko sa English. Ano? No? Ito po ang gagamit. Okay. Cut the time. Sandali lang. Cut the time. Okay. Sasagot na si Brother RD. Brother RD, sagot na for 30 seconds. Sige. Okay, sasagot po ko dito po sa binabasa nyo Sandali no, lang, sa Isaiah. sandali lang, Brother RD. Categorical muna, yes or no, then explanation. Okay, nakamute pala ako, no, sorry. So, sasagot po ako ng yes. No, mayroon po mababasa kasi po yung scripture doon which is po yung mga nakasulat, which is yung mga written, no. Sabi dito ni Isaiah, no, atin pong titingnan dito po sa harapin ko lang dito po sa Isaiah, no. Dali lang po. Dito po ako sa malayo pa. Okay. Next Medyo question. lumagpas ako. Next Okay, question na. sorry. Itanong Next muli. question na. O sabi mo, nabasa mo. Ako Okay, na lang next question. magbigay ng... O sabi mo, Okay. nabasa mo ay 59. Wait, 21. ito nabasa ko. O, teka muna, Hindi time yan ang na. binasa ko. Time na. Ako nagtatanong eh. Next Ito yung question. tanong Sige ko. na, magtanong ka nga. O, huwag ka munang sumapaw para dire-diretso tayo. At tungkol sa akin. Nagsuside comment ka eh. Teka, objection mo na, Mr. Moderator. Cut the time. Warning, dalawa kayong may warning sa akin kasi pare-pareho kayong nagsasabay, ang gugulo. So, first warning ko lang naman yan para lang maiwasan natin yung pagsasabay-sabay. Okay, Brother Boy, next. Resume. Hello? Yes, So, medyo resume. resume na. O, dito sa Okay. Isaiah 59:21. O, at tungkol sa akin, ito ang aking tipan, sabi ng Panginoon. Ang espiritu na nasa inyo, ang aking mga salita, ay inilagay ko sa iyong bibig, ay hindi hihiwalay sa inyong bibig, o sa bibig man ng inyong lahi, o sa bibig man ng inyong angkan, mula ngayon, magpakailanman. Anong sabi dito, bro? Yung salita ng Diyos, nilagay sa bibig o nilagay sa aklat? Okay. So, nilagay din, both po, no? Both. Okay, both po yan, ano? Bakit? No, yun pong salita, yun, hindi lang po ko tumutukoy dyan. Bakit? Yun pong nasa bibig, no? Yun po ay sinasabuhay, yun po ay pinangaral, hindi po yun literal, no? Ayun po sinusulat dyan, no, ng mga salita. Meron din sulat na nakikita dyan which is written. Next No? question. No, di mas natindigan ko. Objection, Mr. Tanong Moderator. mo? Cut the time. Yes. Ano objection? Sige, Brother sige Boy? na. Dire-diretso na tayo. Sayang yung oras. Okay, 41 seconds na lang. Next question, Brother Boy. So, 10 seconds. O, sunod na tanong. So, alam mo ba na ayon sa sabi ni Propeta Joel sa Joel 1:3, o sabihin nyo sa kanila at sa inyong mga lahi at sa anak ng inyong mga anak at sa anak ng inyong mga anak, ang sabi doon, sabihin, letra po letra, Joel 1:3, tatanggapin mo ba ito? Tutulan mo. Okay, tinatanggap ko po si Joel, pero yun po yung interpretation mo doon. Hindi ko po tatanggapin. Bakit? Objection, Mr. Hindi po yung Moderator. letra por letra. Cut the time. Brother Boy, anong objection? Wala naman akong interpretation. Wala naman ako, nagpaliwanag ba ako, Mr. Moderator? Hindi, Sabi ko lang ang Brother Boy. tatanggapin niya. Ay, pambihira. Okay. Tinanggap nga, Boy. Sabi niya, tinatanggap niya si Joel. Pero ang hindi niya tinatanggap yung interpretation. Ayun Yun ang nga, sabi Mr. niya. Director, wala pa naman akong interpretation. Saan niya nakuha yung interpretation? Yun yung Okay. Counter, Brother RD. Okay, sige, wala na akong counter. Oo. Okay. Pagkalang Next pa tayo sa question. objection eh. Okay, next question, Brother Boy. 15 seconds. Sunod na tanong. Tanggap mo ba sa 2 Pedro 1:19 hanggang 20? Ang kasulatan ng Objection, moderator, objection. Cut Objection, the time. Mr. Moderator. Only Okay, 4 I object po. Yun po yung mga tanong niya is hindi ko po kasali sa presentation ko. Hindi ko po yun nalabas sa bibig ko. No? Yes. At hindi po niya karapatan para itanong po yan sa akin. No? Okay. Pinibigyan ko lang siya kahit out of context siya. Moderators concern. Meron tayong rules sa first round. Ang itatanong lang ay base doon sa mga na-present. Pero sa second round, pwede nang itanong kahit ano basta related sa topic. So, 4 seconds, Brother Boy. Tatanong ka pa ba? Ilan segundo, bro? 4 seconds. Huwag na yan. Okay na yan. I-wave na natin.
Okay, okay. Ano. So, uh, sandali ha. Okay, balik tayo sa, yun po, yung cross-examination ni Brother Boy Letra doon sa ating affirmative side sa first speaker na si Brother RD Sumaya ng Pentecostal Youth Organization. So, dako tayo sa 10 minutes na negative presentation, Brother John Paul. All right. So, yun nga, mga bro. Ang topic, Bible alone or scriptures alone only, na ipinangaral ng mga apostol. So, dahil negative ako, hindi naman talaga to pinangaral ng mga apostol, never. Una sa lahat, ang talatang ang pinapangaral ng mga apostol, letra por letra, kasi letra por letra, Bible alone nga eh. Tapos hindi pala letra por letra, saan yan? Anong gagawin natin yan? Debate ito eh. Galatias 6:11, sabi ni Pablo, tignan nyo kung gaano kalalaki ang mga titik na aking isinulat sa inyo. Na ang sabi ni Pedro, ni San Pedro, pinapalipit nyo. Yun nga, ikaw yun sa'yo bumanda yun. Bakit ko sinabing pinapalipit? Yung one, ginawa mong whole, or yung whole, ginawa mong only. Patungkol yun sa whole, ibig sabihin buo. Unang Timoteo 3:16, ang sabi doon, ang lahat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Wala naman kaming tutol dyan. Ibig sabihin, lahat ng yung buong Biblia, ang sabi doon, yung buong Biblia, kinasihan ng Diyos yun. Kasi nagagamit sa pangangaral at pagtuturo at pagsusuway ng mga maling aral. Na yun nga yung ginagawa natin ngayon. Pumatungkol na sa Bible. Pag in-interpret natin sa kapanahonan natin ngayon. Pero ang interpretation, dahil nga, Amilis tayo. Ako as a Amilis, Roman Catholic Church, naniniwala din ako na in every generation, ma-interpret natin yung Bible. Kaya ay yung Biblia, kaya naikapit yan sa Bible, pero walang sinabi dyan na yung Bible lang ang paniwalaan. Ang pagkukuhanan ng salita ng Diyos. Ang sabi dyan, yung Biblia, inspired by word of God, wala naman akong tutol dyan eh. Ibig sabihin, ikaw pala yun. Di ba, pinalipit mo pala yung sulat ni Pablo. Sabi ni Pedro sa, ito, yung binasa mo kanina na, ito, babasahin natin ha. 2 Pedro 3:16, letra por letra, pinalipit nyo. Para saan? Sa 2 Corinto 2:17, para sa pera. Kasi yung church, pag nagtayuan ng sariling mong church, magkakapera ka eh. Ang masaklap, hindi naman si kay Kristo yung ulo niyan. Ulo lang ng tatag ng tao. Ulo ng tatag ng tao. Salmo 127, 1-2. Ecclesiastes 1:14. Ginagawa ko nga yan. Yung unang Timoteo 3:16 ay ikalawang Timoteo 3:16 na ang lahat ng banal na kasulatan kinasihan ng Diyos magagamit. Ginagawa ko pero hindi naman sinabi diyan na ito lang talaga. Kasi inamin mo kanina sa Isaiah 59, Isaiah 59, yung salita ng Diyos hindi lang nilagay sa aklat, nilagay din sa bibig ng tao. Natawa ako dito sa nangayunan mo. Naglag ka na doon. Kasi pinalipit mo na eh. Mantakin nyo, nagpahulugan siya na yung one. Kasi may one nga dito kasi as a whole as one. Na, hindi naman sinabing only. Iba yung only, iba yung one. Pag sinabi kasing one, bilang yan. Ang only, descriptive, yan na nagsasabi yan na wala nang iba. Pero pag sinabi bang one, hindi ba? Kunyari, paniwalaan naman yan, meron kaming one scripture, Bible. Meron kaming Bible. Isa na yan. Ano sabi ni Pablo? Ikalawang Tesalonica 2. Sahin natin. Kasi wala nga akong tutol dyan eh. Kasi meron din naman kami Biblia. May Biblia din naman kami. Yung Biblia namin, kinasihan yun ng Diyos. Pero hindi sinabi doon na yung Biblia lamang ang gagamitin nyo. Kasi doon nga sa 2 Pedro 1:19-20, bawal nga yan private interpretation. Kailangan ng gabay ng mga holy men, yung mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Excuse me sir, naka-mute siya sir. Sir, naka-mute siya. Yun nga eh, kinat ko na yung time.
Kanina pa ako nakamute, bro. Okay na? Kinatulong nakamute ka, tayo. kanina ka pa naman. 5 minutes and 35 seconds, Brother Boy. So, Resume. dito sa patuloy tayo na dito sa 2 Thessalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigan, magtibay inyong panghawakan na ang mga tradisyon na sa inyo'y itinuro o may tagapagturo, isa na. Maging sa pamamagitan ng salita, o yun nga, yung sinabi ko kanina, yung nasa bibig ng mga apostol, o sa sulat namin. So wala akong tutol sa yung sulat, kinasihan yun, yung lahat ng kasulatan. Pero meron din tagapagturo, meron din sa mga tradisyon, sa mga salita, letra po letra. Ito yan, ang linaw dito. O nag-ano pa ako ng ibang talata mo, ilabas mo lahat ng talata mo sa Sola Scriptura. Tignan natin kung papabor sa inyo yan eh. Kasi lahat ng talata nyo sa patungkol sa Sola Scriptura, kabisado ko na eh. Wala naman nakasulat yan. Pinapalipit nyo lang. So patuloy tayo, no? Medyo na-istorbo lang ng konti. Dito sa may ang turo kay Kristo, 'di ba? Ang turo ni Kristo, no? Ang sabi kay Kristo, sabi ni Kristo sa mga apostol, Mateo 28:19 hanggang 20, turuan niyo sila sumunod sa lahat ng mga iniutos ko. Yun ang sabi. Ang linaw niyan, ituruan. Hindi sinabing sulatan. Walang sinabi si Kristo na sulatan. Sulatan niyo sila. Meron silang sulat, pero lahat ba ng turo nila, isinulat nila? Paano yung mga ibang apostol? Lahat ba ng apostol sumulat sa Biblia? Sumulat na ikinumpile sa Biblia? Wala eh. Sila Lucas lang, sila Pablo, si Pedro. Paano yung iba? Wala na yun. Wala na yun. Yun nga yung church. Kasi nga doon nga sila ka-member, kabilang sa church. O, tingnan mo ha. Babasahin natin dito ha. Ano ba ang turo ni Kristo? Kasi turo talaga ni Kristo eh. Kasi wala kang napatunayan dito eh. Ang sabi doon sa Mateo 16:18-19, o bibigyan ko kayo ng susi, no? Na kung ano yung pahintulot niya sa lupa, ay papahintulot sa langit. Na ibinigay, na susi ng karunungan, isa sa mga definisyon ng susi na yan, susi ng mga karunungan na nasa mga Hudyo, na hindi nila nagamit, Lucas 11:25. Kaya nga doon sa Mateo 28:19 hanggang 20, turuan niyo sila na sumunod sa lahat ng mga iniutos ko. Hindi sinabi na sulatan nyo lang sila. Kasi sa Lucas 10:16, letra por letra, no? 3 minutes. Kung sino man ang maikinig sa inyo, maikinig ha. Sabi doon na Lucas 10:16, letra por letra. Kung sino man ang maikinig sa inyo, siyang nakikinig sa akin. Hindi sinabi kung sino bumabasa sa mga sulat ninyo. Kung sino man na nakikinig sa inyo, silang nakikinig sa akin. Direct from Jesus Christ, pati God the Father. Kaya pag itinakwil mo yung turo ng simbahan na galing sa bibig, itinakwil mo na rin si Kristo, pati yung God the Father, pati yung Ama na nagsugo sa akin, letra por letra, Lucas 10:16, pati yung Holy Spirit, 2 Pedro 1:20 hanggang 21, Gawa 8:20. Oh, ibig sabihin, kung anong sabihin ng mga apostol ng church, sinabi na rin ni Kristo yun. Bakit? Ang sabi ni Kristo, no? Ang sabi ni Kristo, saan na ba yung talata, kalimutan ko yung talata na yun eh. Sabi 2 ni minutes. Kristo, ito, iano ko na lang dito. Palas ko na lang dito. Sa Juan 16:12, marami pa akong sasabihin sa inyo. Subalit hindi pa ninyo kayang unawain sa ngayon. Yun yung sabi niya sa mga apostol. Kaya nga sabi niya, kakasamahin ko kayo hanggang sa huling panahon. Yun nga yung katuparan sa Isaiah 59, na yung salita ng Diyos nilalagay sa bibig ng tao. At hindi yun maglalao hanggang sa katapusan ng panahon. Dire-diretso yun, nasa bibig ng tao. Kahit sunugin natin lahat ng Biblia dito, hanggat nandiyan yung church, hindi maglalaho yung salita ng Diyos kasi nasa bibig nga ng church. Kasi si Kristo nga yung ulo ng church. Kaya nga nagsugo rin siya ng Banal na Espiritu Santo. Juan 14:15 hanggang 18:26, Acts 2:3. Hindi, wala talaga, no? Laglag ka na. Dami kong pantalata dito. Ikaw yung talata mo, ayaw mo pang ibunyag eh. Hindi ko, sabi mo kanina,
Wala akong sinabing talata sa Isaiah. Problema mo yan. Bakit nagsabi ka ng Isaiah tapos hindi ka magbabanggit ng talata? Bakit ganon? No, sa tagal-tagal ko na nakikipagdebate, walang ganyan na magbabanggit ng aklat, hindi bibigay yung chapter and verse. Anong mangyayari sa atin dito? Una sa lahat, yung unang Timoteo 3:16, laglag na yan, no? Hindi yan tinuro na sinabi, Bible alone ang dapat paniwalaan. Ang sinabi diyan, yung lahat ng kasulatan na magagamit sa pagtuturo at pangaral at kaming tutol diyan kasi meron kaming written tradition kasi sa amin yan galing. Nung sinulat yan ng mga apostol, ibig sabihin, nauna nagkaroon ng salita ng Diyos yung mga apostol, kaya sila nakapagsulat. Pero wala tayong mabasa na itong sulat namin na to, ito lang yung paniwalaan nyo. Kasi marami silang isinugo, si Timoteo, marami silang mga successors. Salamat po. Okay, so yun po yung negative side presentation ni Brother John Paulo aka Boy Letra. So Brother RD, 7 minutes for the cross-examination, Brother RD. Okay, sabi mo, hindi lahat, no, inilagay din sa bibig. Ang tanong, may mababasa ka ba dyan na yung mga iniligay sa bibig ay inspired by word, inspired of God, inspired? Syempre, basahin natin, ha? Okay. Hindi mo pala alam ito. Isaiah, basahin natin, ha? Isaiah 59:21. At tungkol sa aking tipan, ito ang aking tipan. Sa kanila sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa inyo, na hindi sinabi na sa aklat lang. At sa aking Next question. Next question. Okay. Yun bang 18? Okay. Sabi mo kanina, no, na yun lang ay sa pamagitan ng pagsasalita. Ang tanong ko dito, no, yun bang mga sinalita ni Jesucristo ng Diyos, no, diyan sa lumang tipan, ay hindi ba lahat sinulat? Ay, hindi lahat sinulat kasi ang sabi doon dito sa may Joel, sabihin, hindi sinabing isulat. Joel 1, Christ, kaya nga dito sa may para niya na 12, hindi lahat ng pagsulat nila Next question. Pag-uusap sila, para sila ng pagsulat. Next question. Okay, sabi mo, hindi lahat, no, isinulat. Ngayon, yung mga hindi doon isinulat, tanong ko, ano ang mga hindi isinulat? Yun nga yung nasa bibig ng tao. Ano mga words ang mga hindi? Ulitin ko. Objection, Okay, Mr. cut the time. 5 minutes and 9 seconds. Ano objection? Okay, ito pong tanong ko, no. Ang tanong ko, anong mga salita, no, ni Isaiah doon sa lumang tipan na hindi isinulat? Anong mga salita? Teka lang, bro. Okay, counter. Okay, wait natin. Ang sabi ko nga, Mr. Moderator, ang counter objection ko, babasa na nga ako ng talata, bakit siya nag-objection? Sasagot ako, Mr. Moderator. Narinig ko naman yung tanong niya, Okay, proceed tayo. Okay, Moderator's concern. Proceed tayo, Brother Boy, sagot mo 30 seconds. Ang sagot ko nga, Mr. Moderator, no? Sabi ni Propeta Isaiah, yung salita ng Diyos, nilagay niya sa bibig ng tao. Ibig sabihin, kung anong sabihin ng mga taong kinasihan niya, yun yung mga salita na hindi na ilagay sa isulat sa papel. Kasi ang sabi doon ni San Juan, hindi lahat ng ginawa ni Kristo, yung gawa, kasama na doon yung pagsulat, ay naisulat dito sa kasi hindi magkakasya. Hindi magkakasya. Next question. Okay, ito yung question ko, no? Uulitin ko. Ano yung mga inilagay sa bibig o mga salita na hindi na isulat? Ano mga words nun? Anong mga salita nun? Marami. No, sa New Testament, ang dami. Hanggang ngayon, ultimo yung Trinity. Salita ng Diyos yan. Teka, na objection, Moderator. Kata time. Brother, sandali lang, Moderator's concern. Brother RD, second warning. So, ang isa sa rules natin, be professional in dealing with your opponent. No? So,
iwasan natin yung tawa-tawa kasi parang nakakabully yun, nakakaloko yun. So, sana maunawaan mo. Okay, proceed tayo. Tuloy na ako. Brother Boy. Sige, Brother Boy. 30 seconds. Hindi mo ba alam sa aklat ng Levitico, Deuteronomy, may karapatan ng Diyos ilihim ang lahat ng mga salita, ilihim lahat sa tao. Yung hindi lahat na isulat sa Old Testament, yun yung na-reveal sa New Testament, pero hindi rin lahat na ilagay sa New Testament. Kasi nga hindi nga magkakasya lahat yung buong mundo. Hindi magkakasya kaya nga nilagay sa bibig ng tao. Para hindi mawala. Next question. Isa 59. Okay. Next question. Okay, next question. Okay. Aware ka ba, sir, na yung scripture o yung scriptura ay tumutukoy lang sa Biblia? Yes or no? Aware ka o hindi? No. Pag sinabing scripture, mga holy ano yan, mga holy script, mga kasulatan. Alam mo yung Torah? Alam mo yung Tanakh? Nung wala pang Bible, may Tanakh na, may Torah pa. Wala pang Bible nun. Yung Tanakh ba, Bible ba yun? Yung Torah ba, Bible ba yun? Hindi kasi, hindi tinuturing na mga... Next question. Okay. So ngayon, no, sabi mo no. So ngayon, tanggap mo na ngayon na yung scripture pala ay tumutukoy sa mga banal na mga kasulatan. Yes or no? Una sa lahat, yes. Wala nga akong tutol dyan. Unang, ikalawang Timoteo, ikalawang Tesalonica 2:15. Kasi nga lahat nga ng banal na kasulatan ng kinasihan ng Diyos nakasulat. Pero hindi sinabing alone. Ang sinabi lahat, hindi alone. Pinalipit mo yung salita ng Diyos eh. Wala nakalagay na alone doon. Ang sinabi lahat, whole. Lahat, hindi sinabing alone. Next question. Next question. Okay. Next question. So ngayon, tinatanggap mo na yung holy scripture ay tumutukoy lang talaga sa banal na kasulatan. Yes or no? Yes nga, wala nga problema. Ayan. Kung lahat ng kasulatan, kasi aklat yan eh. Pero iba din, hindi lahat ng kasulat, pero hindi lang yan. Meron din na Biblia lamang eh. Wala kang nabasa, sa utak mo lang yun. Dinagdag mo yung salitang alone. Walang nakalagay na alone doon na sinabi doon whole. Next question. Okay, next question. No? So ngayon, dahil tinanggap mo na, no, yung banal na kasulatan ay yung eskriptura ay tumutukoy sa banal na kasulatan ngayon, yun bang Biblia ay banal na kasulatan? Yes or no? Objection, Master Moderator. Kata tayo. Okay, anong objection, Brother Boy? Kasi ang objection ko, Mr. Moderator, hindi naman namin dito topic kung yung banal na kasulatan ay kinasihan ng salita Objection. Counter objection, Mr. Moderator. Sandali, Brother RD. Bibigyan ka naman ng oras para mag-counter. Tapusin mo lang si Brother Jan. Kasi ang mangyayari kasi niyan, strawman pala si Mr. Moderator, wala nga akong tutol na lahat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng salita ng Diyos. Wala akong tutol dyan. Ang tutol dito, kung yan lang ba yung ipapangaral, wala nang iba. Yun yung... Okay. Diyan na siya na-focus eh. Sir? Brother RD? Okay, yung counter ko po is yung tanong ko po is, granted po yun, tumutukoy nga sa banal na kasulatan eh. Kaya nga tinatanong ko yung Biblia, ano ba yung scripture? No, kaya nga tinatanong ko doon, hindi ako lumabas. No, sa tanong. Okay, no? Moderator's kung concern. Kung hindi niya ayaw gustong sagutin, hindi mag-pass siya, i-wave niya, wala namang problema. Okay. Moderator's decision. Next question, Brother RD. Next question. Out of topic eh. No side comment. Brother RD, next question. Okay, next question. Kanina, no? Sabi mo kanina, no, na hindi lang banal bilang isang negative side. Ito tanong ko, no? Basahin ko ulit yung 3:16, no? Total kasama natin sa presentation natin kanina, no? Ang sinasabi dito, nakakalam at walang tinatawag na doon may bagay na mahirap unawain. Isinasaysay na di nakakaalam at walang tiyaga. Tanong, yun bang salitang unawain ay hindi lang ba yan tumutukoy sa letra por letra? Yes or no? Yes, tumutukoy din sa letra por letra. Galatia 6:11, hindi mo pa yun alam. Kaya sinabi diyan, pinapalipit niyo yung mga salita ng Diyos kasi nga mahirap unawain, bawal nga yung sariling interpretation, kailangan ng guided ng church. Kaya nga taliwas yan sa Bible alone eh. Kasi 2 Pedro 1:19 hanggang 20, pina-private interpretation yung Bible. Next question.
napalipit yung salita ng Diyos. Wala nakalagay na only. Next Okay, question. next. Okay, next question. Okay, etong tanong ko, no. Okay. Sabi niya pinilipit ko raw, no. Etong tanong, no. Etong sinasabi na gaya din naman lang ginagawa sa ibang kasulatan ay ikakapahamak nila. Yun bang salitang ginagawa ng ibang kasulatan? Tama ba yun na ikapapahamak nila? Yes or no? Oo, okay, kapapahamak mo. Sabi mo doon sa unang Timoteo 3:16, sabi mo meron yung nakalagay only. Walang nakalagay na only sa strong definition. Makatanungan ka pa sa strong definition. Mga concordance. Wala nakalagay na alone. Pinalipit mo yung salita ng Diyos. Pinagdagan Next mo yung question, lagay mo doon. 4, 3, 2, Okay. 1. Time's up. Okay, sabi ko. Ay, Time's sayang. up. Time's up, Brother Ardy. So, dito po nagtatapos ang first round ng debating ito. Patutunayan ko na ang sola scriptura ay dapat pa rin ipangaral sa mga Kristiyano. Affirmative side natin si Brother Ardy Sumaya ng Pentecostal. At ang negative side natin ay si Brother Boy Letra aka John Paulo ng Roman Catholic Church. So, Brother RD, bago tayo dumiretso, so ayos na namin ipaalala sa mga manonood dyan sa mga written debate. Pwede po kayong umakyat dito para sa online live debate, Facebook live po, dito sa Philippine Debaters Association. Inimbitahan po namin kayo, no, in behalf sa mga admin ng Philippine Debaters Association. Sana po ay mag-message kayo kay J. Rod Castro para may settle po at ma-set up yung schedule ng inyong mga debate. Libre po, walang bayad po dito, mga captain. So, Brother Ardy, tuloy tayo sa first rebuttal stand mo sa 10 minutes. Okay. Okay, rinig bang boses ko, sir? Yes, clear. Okay, clear. So, clear din po, no? Wala siyang tutulo sa lahat na sola scriptura. Bakit? Lahat pala ay tumutukoy sa banal na kasulatan lamang. Yan. No, gumamit siya ng Tanak, gumamit siya ng Torah. Ay, napakasimple lang yan. Alam ko yan. Which is refer din yan sa Biblia. Bakit? Dahil doon, no, nilagyan lang ng teksto, no? Nilagyan ng uban yung teksto sa Septus, ganun, no? Para mas madali makita. Parehas lang yan no? No? Sabi mo, hindi ka nga gumamit ng CCC, no? Hindi ka nga gumamit pa ng encyclopedia, no? Ng mga referensya na ginagamit doon. Bakit? No? Dahil tumutukoy yun kahit baliktarin mo yan, yung scripture tumutukoy talaga yan sa banal na kasulatan lang. Sinang-ayunan mo yun kanina, pare, no? Bro, sinang-ayunan mo lahat kanina, hindi mo nagiba. I'm sorry to tell you. No? Alam ko yung feeling nagiba yung stand ko. Pero sa ngayong gabing ito, no? No, ang tagagiba ng sola scriptura, no, ay hindi po nakagiba. No? Sabi niya yung idaan sa bibig, no? Hindi lahat isinulat, no? Lahat po doon ay out of context, mga kapatid, no? Kung atin pong mamarapatin, yun palang ginagawa ng ibang kasulatan ay ikakapapahamak. Ayun, mga kapatid, napakadali lang, ikakapapahamak pala. Sabi niya, naglagay ako doon. Pinilipit kong salita ng Diyos, hindi. Bakit? Kuha na nga di alone, nag-iisa. Bakit? Ikaw ba, nag-iisang Paulo or nag-iisang Boy Letra? Dito, iisa. Nag-iisa ka na Boy Letra, hindi. Only one, hindi alone. May, atin po babasahin dito, no? Kailangan po talagang pag-unawa, mga kapatid, no? Sabi niya kanina, hindi lang sa pagbabasa, hindi lang sa letra por letra. Pero siya na rin po ang mahilig sa letra por letra. Tapos sabi niya kanina na kailangan pag-unawa. Ayun, contradict na po lahat ng sinasabi niya, mga kapatid. No? Lahat po ng sinasabi niya, kala niya nagiba, ang nagiba po, yun po yung mga sinasabi niya. Bakit? Dahil contradict. Sabi niya, letra por letra, ang lahat ng gusto niyang, tapos pala, meron din palang pag-unawa. Contradict na, no? Meron palang pag-unawa. Sinang-ayunan mo. Ano bang ibig sabihin ng one? Pareha sila singular napakadali lang. Kahit grade 1, alam yan no? Kahit grade 1, alam yan kung ano yung alone, ano yung one.
pare sila. Ano ba ngayon? No? Sabi niya, hindi, dahil gusto niya talaga letra por letra. O ngayon, sinabi niya, kailangan ng pag-unawa. Eh, ayan, contradict na po mga kapatid, no? Lahat po ng manonood, lahat po ng nandito ngayon sa loob, no? Kayo na po maghusga, no? Sino ngayon nakatayo, no? Kahit nga siya, negative talaga siya eh. Negative siya eh. Yes, natindigan niyo yung pagiging negative niya dahil siya mismo sa kanyang bibig, sa kanyang mga sinasalita, lahat contradiction. Kaya na ko po siya inoobserbahan. Lahat ng mga salita niya, inoobserbahan ko. Sabi niya, walang mababasa na letra por letra. Pero kailangan ng pag-unawa. Bihira. Di, contradict na, di. Kailangan pala ng pag-unawa. Di, ginamit ko yung one na alone. Ayan, oh. No? Napakasimple lang eh. Kahit grade 1, alam. No? Basahin ko yung all dito, yung past. Including mention. O ano sinabi dito. Merong, yung all, yung mga any, every, the whole. Ayan, sabi niya, the whole. Holy. No? Written yung mga nakasulat. Tumutukoy lang pala yan sa banal na kasulatan. No? No, siguro mag-exercise ako mamaya para mahirapan ako, para mapagod ako. Pero hindi eh. Doon na lang ako sa exercise para ma-feel ko yung pagod. No? Hindi naman ako agresibo makipagdebate. No? Hindi ako agresibo. No? Napakadali lang po, no? Dahil sa kanyang mga sinasabi. No? Napakadali lang po. Bakit? Kailangan pala ng pag-unawa. Kailangan pala ng hindi lang pala letra por letra lang. No? No? Sabi niya kanina na yung sinasabi na inilagay sa bibig. No? Out of context, which is hindi naman siguro out of context, siguro literal lang ang pag-unawa ng Biblia. 5 minutes, no? Remaining time 5 minutes. Okay, thank you po, thank you. Okay. So, klaro po ba kahit kailan yung klaro po ba rin ang boses ko, Sir Gerald? Yes, malinaw. Okay, malinaw pala. Okay, malinaw. No? Bakit tatindigan ko yun eh? Anong sinasabi doon, no? Bakit kailangan ng pag-unawa? Basahin ko ulit. Ikalawang Pedro 3:16. No? Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat. Ayan. Mga sulat. No? Bakit ba maraming sulat? Sulat Scriptura, Bible alone lang. No? Marami pong sulat dyan sa Biblia. Kung alam niyo po yung mga basic dyan sa Biblia, meron pong mga sulat ng mga propeta, meron sulat ng mga apostol, meron sulat ng mga dyan sa ibang ebanghelyo, sa gospel, may mababasa. Meron Pentateuch doon kay Moises, kaya nga maraming sulat, pero tumutuko yun sa scripture. No? Yun lang ang dapat nating paniwalaan, mga kapatid. Upang tayo wag nating gamitin yung mayroon kasing iba mga nakasulat. No, mayroon kasing iba no. Abay. Nagawan nila kahit doktrina sila na wala sa Biblia tapos sasabihin na kami yung nagdadagdag. Yung stand ko Biblia lang, ako pa yung nagdadagdag. Hindi nakagiba. Which is so fabricating such things po, mga kapatid. No? No? Which is yung fabricating such is, which is accusation. No? No? Kaya in-stand ko ito Kailangan pala ng pag-unawa No? Kailangan pala ng pag-unawa. Sabi niya, walang alone. Letra por letra. Pero tinanong ko kanina, lahat ba dyan at hindi kailangan ng pag-unawa? Hindi, kailangan pala ng pag-unawa. Tinatanggap mo lahat. Lahat ng sinasabi ko, tinatanggap mo. No? Ano pa bang dapat kong gagawin, no? Mr. Moderator, wiwib ko na lang kung anong time ko dyan. Okay, 2 minutes and 40 seconds na i-wave ng ating first speaker, si Brother RD Sumaya. No? So, return natin sa 7 minutes na cross-examination ni Brother John Paulo. Brother John Paulo? Okay, pwede na magtanong, bro? Yes. 7 minutes, Brother John Paulo. Teka, na-mute. Unang tanong, ano ba yung topic? Ano ba yung topic natin? Ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos?
O ang banal na kasulatan lamang ang dapat paniwalaan? Wala nang iba. Ano yung topic Okay, natin? As both, no? Both. Bakit? Yung scripture nga is tawag nito is kinasiyahan din ng Diyos. Di both. Okay, cut the time. Anong counter, brother boy? Nag-ano lang ako para hindi ako maging mukhang batim. Hindi ko narinig yung categorical niya, bro. Both ang sagot. Both ang sagot niya. Both. Oh. Okay, patuloy, brother RD sa 30 seconds. Yung sagot ko, no? Bakit both yung sagot ko? Bakit yung scripture nga, yung tinapag nating scriptures only, no? Yung scripture, ano ba yung scripture? Hindi. Kinasiyahan ng Diyos, hindi. Both, no? Napakadali lang na. Sige, next question. Okay, next Sunod question. na tanong. Saan natin mababasa na yung banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos? Ito lamang ang mapagkukuhanan ng salita ng Diyos, wala na sa bibig ng mga tao. Saan natin mababasa? Okay, basahin po Letra natin por letra. dito, no? Okay, letra por letra yung hanap mo. Okay, basahin natin dito sa... Okay. Wala yung, hindi yung one. Oh, Ano sige, ba? Magtatanong... Cut the time. Huwag kang mag-stop kung magtanong ka. Paki-repeat na lang, brother boy, letra yung Huwag kang manang question mapaw mo. kasi bro. Okay. Tayo mo muna Relax. matapos brother. Relax ka lang kasi. Relax ka lang. Okay, Din tanong okay, brother ko. Jan. Ang tanong ko ganito, so saan natin mababasa? Kasi hindi na nga ako tutuloy kung ang aklat ng Panginoon ay kinasihan salita ng Diyos, which is yung Bible. So ang tanong ko ganito, saan natin mababasa na wala nang mapagkukuhanan ng ibang source ng salita ng Diyos kundi Biblia lamang, wala nang iba. Yun yung, hindi ko tinatanong yung one ha, hindi ko tinatanong kung whole, one, tinatanong ko yung wala nang ibang pagkukuhanan ng salita ng Diyos kundi Biblia lamang. Saan nakasulat? Okay, Letra por letra. Brother RD. Okay, babasahin niyo. Okay lang po? Magbabasa na ako? Sige. Okay, babasahin ko na. Okay. Unang Korinto 4:6. Anong sinasabi? Ang mga bagay nga ito'y kapatid na inanyon ng halimbawa sa aking sarili at kay Apolos at sa inyo'y upang aming natuto huwag magsighigit, no? Ng mga bagay na nasusulat. Ayan, huwag palang magsinghigit na sa mga bagay na nasusulat. Sola Escritura. Next question. Sunod na tanong, yung sinabing nasusulat, ano yung sa salitang Greek? Po? Objection, Mr. Moderator, no? Cut the time. Okay. Ano objection? Okay, objection, Mr. 4 minutes and 47 seconds. Okay, yung pang sinasabi ko kanina, hindi pa po ako tapos sa pagbabasa, no? Meron ibang po kasing translation na ginagamit ko, which is yung written doon, meron pong close and open parenthesis, scripture. Alin po bang tinutukoy sa mga nasusulat ng mga apostol? Sabi ni Pablo, edi yung Biblia, edi yung scripture, yung banal na kasulatan, ano ba? Hindi naman CCC, hindi naman encyclopedia. Objection. Counter, okay, brother boy. Ang counter objection ko una sa lahat, wala naman akong pakialam sa explanation niya. Time na kasi kaya natapos na yung pagsagot mo. Tapos ang tanong ko, Mr. Moderator, ano yan sa salitang Greek? Yung nasusulat. Okay. Yun yung ang question, ano yun sa salitang Greek? Paki-specific ng tanong, brother John Paul, paki-repeat ng question. Ulitin ko. Yung salitang nasusulat diyan sa Corinto 4:6. Ano yan sa salitang Greek? Yun lang naman eh. Unang Corinto 4:6. Okay, brother RD. Resume time. Okay. Pwede na po ba akong sasagot doon sa Yes. sinasabi niya? Yes. Okay, yes, tinatawag po 'yan no na yung written po doon, tinatawag po ng graph o graph. Yun po ay tinatawag po na only a singular, no? A singular, yun po yung unang nasa sulat. Which is yung yung pong written, which is kung sa atin pong titino, which is noun po, no? No, noun Next po. question. Sunod na tanong. Sigurado ka noun yan? Ha? Ba't dito Greek? Ba't dito verb form? Ayan o.
Yes, verb form din yan, no? Both yan, verb and noun. Bakit? Kata time? Lang yun. Huwag mo ng ano. Oh, Okay, anong tanong ko? nakakat yung time. Sandali, Brother Boy Letra. Nag-objection ka, so 3 minutes and 59 seconds. So, ano objection, Brother John? Ang objection ko, relax lang kasi siya, bro. Hindi pa kasi ako nagtatanong eh. Patapusin mo muna ako, bro, para maganda yung tanungan natin. O, relax lang. Okay na. Okay, paki-repeat ng question, Brother John. Sabi mo kasi, noun yan. Dito sa Strong's definition ko, yan, Greek tuloy. Verb form yan. Yan, verb form mo. Ito, meron akong Greek Strong's definition dito. Verb form. So, sinong papaniwalaan namin, bro? Itong based on original Greek na verb to? O ikaw, sabi mo noun. Sinong papaniwalaan natin? Okay, sagot, Brother RD. 30 seconds. Okay, so, ang aking pong hindi verb yan, no? Bakit kung sasagutin ko ba yan ng noun, which is proper noun, yan, no? Bakit it is also a noun? Bakit which is indicative, no? Kung atin pong titingnan sa mga dyan po sa atin pong pag-unawa dyan, no? Which is a singular, no? Yun po yun. Next Sagot question. ko. Next question. Objection, ulitin ko na lang Mr. Moderator, para... Kata time. Kata time. Sige. Brother Kasi Boy, nakakat yung time. ang categorical ko, Mr. Moderator, sinong papaniwalaan natin? Ikaw, nasabi mo noun, o itong Strong's definition? Verb, sinong papaniwalaan? Okay. Ito. Yun yung categorical. Okay. Moderator's concern. Sinong papaniwalaan? Ikaw ba, RD, na nagsasabing noun? Or yung Greek concordance na nagsasabing verb? So, alin? Brother RD, sagot ng 30 seconds. Okay, both. Bakit? Sinabi ko yun kanina na yung written po pala, no? Yung mga nakasulat, titulo lang po yan, no? Which is not a proper noun lang, pero which is a common noun. No, kung atin pong titignan, marami po kasi noun eh. Kung alaman niyo po yung mga parts of noun, no? Name, things, persons, ganyan. No, which is yung written, noun din. Hindi walang problema kung mag-verb ka. Sunod na tanong. Saan mo nabasa na verb yung yung nandito sa talatang saan mo nabasang noun yan? Kasi verb yung nakalagay ito, wala namang iba eh. Sa morphology ano mo ba yung morphology nito sa part of speech, yung graph po? Sige nga. Wala po akong morphology, no? Wala po akong dinadalang morphology. Pero kaya ko po ma-stand yan kung bakit din noun din yan, no? Bakit magkaiba eh? Sabi ko nga kayo na which is tinawag yan na a common noun, no? Bakit? Which is kung ano po ba yung nakasulat, like yung mga sinulat ni Boy Letra, no? Which ano ba yung written ni Boy Letra? Di yung maglagay siya ng titulo doon. Di yun yung proper, yung common. Parang hindi naman nakapag-aral. Sunod na tanong, sabi mo pwedeng paniwalaan parehas. So, pwede itong verb. So, ang tanong ko ganito, lahat ba ng pagsulat ng mga apostol, gumamit sila ng tinta at panulat o tinta at papel? Lahat ba ng verb form na pagsulat ng mga apostol, letra po letra, sinulat ba nila sa papel? O hindi? Letra. Sige nga. Hindi naman ito yung issue eh. Hindi naman yung issue eh. Hindi. Yung iba sa papaningan ng bato, yung mga sinasabi doon. Objection. Kata time. Anong objection, Brother Boy? Kasi lumilis siya, hindi daw ito yung issue eh. Ang tanong ko ganito, hindi pa niya nasagot ng categorical. Lahat ba ng pagsulat ng mga apostol, ba ng grapo ng mga apostol, isinulat sa papel? Sandali lang, Brother RD. Brother John, narinig ng moderator, hindi ang categorical niya. Tama ba, Brother? Ayan. Yes. Hindi categorical. Nagindi ako. Naghindi siya, Brother John Paul. So, anong counter mo, Brother RD? Okay, yun na sana. Okay, nagka-choppy ka, Brother RD. Sa papel. No, marami pong... Okay, sorry. Parang cellphone ko lang naghahang. Pero okay lang yung signal. Okay, sabi ko nga kanina naghindi po ako. Nag-no po ako na hindi lahat. No, pero tumutukoy din niya sa screen
hindi naman ano eh. Yung written na nakasulat, tinutukoy ko lang yung written. Bakit? Yun ba pagsulat ng ibang paraan ng pagsulat? Hindi ba yung written? No? Napakadali lang intindihin eh. Next question ka. Next question. Napakadali. Next question. 48 seconds. Brother Boy. Cut mo na yung time. Walang boses si Brother Sir, Jan. mute ka. Okay, Nakamute baka yata busy si pa. Brother Jan. Hintayin lang Parang- natin na... Hello. Yes, Okay yes, na, andyan na. okay. 42 So- seconds, Brother Jan. So sunod na tanong. So ibig sabihin hindi lahat ng nakalagay doon sa unang Korinto 4:6 naisulat sa papel. Grapo. Sinabi mo kanina, yes or no? Inamin mo na yes or no? Yes nga eh. Grapo nga eh. Tinanong mo ko na anong ibig sabihin na anong Greek ng written. Di grapo. No? Ano mas hindi mga nakasinulat eh. Hindi naman lahat ng paraan, marami naman paraan ng pagsusulat eh. Hindi tumutukoy din yun sa banal na kasulatan. Kung tumutukoy din yan sa Holy Next Scripture. question. Tumutukoy. Next question. Okay, next question. So ibig sabihin pala hindi pala lahat ng tinukoy doon sa unang Korinto 4:6 hindi lahat 'yun Bible. Aminin mo na. No. Yes or No. No. Ano bang sinasabi dito? Kung atin pong titingnan, no? Atong basahin ulit. Okay, sayang. Hindi ako nakipag-explain. Okay, no? So, yun po yung cross-examination sa ating rebuttal, no? Sa pagitan ni RD Subaya ng Pentecostal Church at ni Boy Letra aka John Paulo ng Roman Catholic Church. So, dako tayo sa rebuttal stand ni Brother John Paulo ng Roman Catholic Church for 10 minutes, Brother John. Salamat. Mr. Kasi hindi niya magamit yun talaga yung unang Timoteo 3:16, so wala talaga yun eh. Kasi pagpapalipit lang yung ginawa niya doon eh, wala naman nakalagay doon na only a tool. So inilabas niya na yung isa. Itong unang Korinto 4:6 na gusto ko talaga ilabas niya to eh. Kasi maraming nagkakaalam dito na Bible to. Tapos gumamit pa siya ng salin ng Biblia ng Protestante na isinulat doon, open parenthesis, Bible, tas close parenthesis para lang matindigan nila yung doktrina nilang Bible alone. Ibig sabihin, yung Biblia na yan, isa yan sa proof na pinalipit niyo yung salita ng Diyos. Bakit? Hindi naman to noun na patungkol sa isang existing na bagay o kung ano man o lugar. Hindi eh. Verb form to, action word to. Yung grapo, yung gegrop to, tapos pinalipit mo na naman, sabi mo, pwedeng noun, pwedeng verb. Saan na naman yan, bro? So, wala na sa grammar, sablay din. No, mapapagalitan ka ng mga teacher mo dun sa nung elementary ka tsaka nung high school eh. Sa grammar ako nung college ako, best in English ako. No? Ako lagi yung lalo sa recitation actual eh. Paborito ako ng mga English teacher ko sa kahit nung college mula nung elementary hanggang college eh. Itong sinabi niya talata na to, kasi nabasa niya yung translation na comma, open parenthesis, Bible, close parenthesis. Dinagdag lang yun ng protestante. Ginamit mo, damay ka. Sa nagdagdag ng salita ng Diyos sa Apokalipsis, nadadagdagan yung salot. Kaya lahat ng sinabi ng Bible talaga may katuparan eh, kahit sa bad side. Sa inyo nga lang yung katuparan ng bad side, sa amin yung good side. Kaya yung nagdadagdag, nagpapalipit ng salita ng Diyos, 2 Korinto 2:17 na ginagamit sa pera eh. Para makapagtatag na sariling church, sariling doktrina na dapat itakwil. Kaya i-rebuttal mo sa'yo lahat tatama yan. No? Sabi ko sa'yo, ako pa nakalaban mo dito sa Bible, wala ka dito magagawa. Tapos dahil nadurog na eh. So yung ginamit niya yung unang Korinto 4:6. Ang pangalawang tanong ko, dahil verb yun, kasi wala na siya magagawa eh. Kahit sa morphology, pagdigdigan tayo, sige, sa morphology, Greek morphology, yung salitang grapo, ano yan? Verb yan. Walang noun. No, kahit sinong dito, mga Bible scholar, kahit sila Pablo mismo, papagalitan ka. Kasi sulat nila yan. Pinaghirapan nila, dugo at pawis sa salita ng Diyos yan. Pinapalipit nyo yun. Yung verb, ginawa nyong noun. Yung noun, gagawin, pwede verb yung noun. Walang ganun ang verb. Po pagkilos, ibig sabihin, paraan ng pagsulat. So, ibig sabihin ba, lahat ng pagsulat ng mga apostol, naisulat sa tinta at papel na wag doon ihigitan? Hindi. So ang palusot niya naisulat sa bato, naisulat
Hindi naman yan yung topic. Ikaw nga out of topic eh. Hindi natin pag-usapan dito kung sumulat sila sa bato. Hindi. Ang usapan dito, yung kinasiyahan ng Diyos, yung ipinangaral nila. Kung lahat ba ng paraan nila ng pagsulat, sinulat sa papel at tinta at panulat, hindi eh. Ayan o. Basahin natin ito, letra por letra. Laglag ka na. Showdown na to. 2 Juan 1:12. Kahit na marami akong bagay na isusulat ito isusulat verb form to grapo to, grapo. Sa inyo, minabuti kung huwag nang gumamit ng papel. Hindi siya gagamit ng papel, bro. Gamitin niya, anong gagawin niya? Kasi pagkilos to eh. Anong gagawin niya? Kundi inaasahan kong pumarigyan sa inyo, makipag-usap ng harapan, letra por letra, upang malubos ang ating kagalakan. Iyon nga yung sinabi doon sa Joel 1:3 na sabihin nyo sa kanila. Hindi sinabi doon na isulat. Kasi paano kung sunugin lahat ng Bible, sunugin na lahat? Mawawala na tayo ng source. Hindi. So, ibig sabihin, mawawala na tayo ng source ng salita ng Diyos. Ganun ba yun? Sabi nga, hindi maglalaho ang aking salita kasi kinilagay nga sa bibig ng tao. Doon nga inilagay kasi nga sa bibig ng tao. Kasi yung bibig ng tao, hindi yun maglalaho. Isaiah 59, Joel 1:3. Magpakailanman, sabi ng Panginoon yan, huwag mo tutulan. Yun lang mga taong kinasihan ng banal na espiritu 2 Pedro 1:19 hanggang 20. Hindi kayo kasama doon. Kasi Bible alone lang yung claim nyo eh. So hindi kayo pasok sa mga talata na yun. Doon kayo sa labas ng talata. Yung mga nagpapalipit ng salita ng Diyos. 5 minutes. 2:17. Nagdagdag ng salita ng Diyos. Apokalipsis 21. No, dagdagan din yung salot nyo eh. Kaya nga, kayo yung nasa labas ng iglesia doon sa Apokalipsis, yung babagsakan ng apoy. Kayo yun eh. Nakakaawa itong mga to. Showdown na dito. Ito pa. False, fallacy of false assumption. Kasi false yung premise mo. Ba't ko nasabi false yung premise mo? Hindi naman natin topic kung ang buong Bible, kung ang lahat ng laman ng Bible, kinasihan ng salita ng Diyos. Ba't Muslim ba ako? Hindi ako Muslim. Wala akong tutol dyan eh. Nilalaban ko rin ng debate yan. Kaya nga, ang policy mo bro, policy of false assumption. Nag-assume ka na tama ka, mali naman yung premise mo. Nakakaawa talaga mga bago kayo lumabas sa akin, mag-practice muna kayo. Ito, dagdagan pa natin yung talata. Dito sa Kasi na kayo guys mga viewers at listeners medyo na-istorbo tayo dito, medyo nagkakaroon tayo ng konting interruption, pero tuloy tayo. So dagdagan natin, meron na ako nabasa no? Dito naman sa 2 Juan 1:13-14. Marami akong isusulat sa inyo. Ayan, isusulat na naman. Ngunit hindi ko ibig isulat sa inyo sa pamamagitan ng tinta at panulat. Talo ka na. Marami siyang isusulat pero hindi siya gumamit ng tinta at panulat. Kasi sobrang dami. No? Inaasahan kong magkita tayo at mag-usap ng harapan. Kasi nga pagsulat lang, delikado baka kagaya nyo maipit nyo yung salita. No? Sila nagdedebate eh. Yung mga Judaism na na-convert sa Christian, gusto ma-maintain yung aral ng Judaism. Nakikipagdebate sila sa mga Pedro, ng mga apostol. Kaya nga ang salita ng Diyos nasa bibig ng tao kasi nga iyon nga yung kinasihan ng Diyos, yung tao mismo. 2 Pedro 1:19 hanggang 20. Bawal nga private interpretation. Bawal nga sarilihing unawa. Sarili means alone, unawa means sa Bible. Dapat yun yung kinasihan ng salita ng banal na espiritu ng Diyos. Sa talatang 20, 21. Daglag ka na dito, no? Ang dami kong talata, hindi mo na kayang gibahin to, no? 2 Juan 1:13-14. Tsaka itong kasi ginamit mo na
2:1, 2:12, 1:12. Kasi ginamit mo na yung unang Korinto 4:6 eh. Patibong ko yan eh. No, actually wala talaga kayo ditong mapapatunayan. Lahat ng talatang babasahin nyo, alam ko na. Puro pagpapalipit. Yung Biblia na nilatag mo kanina, no? Nag-objection ka pa para lang ilabas na sabihin. Ito kasi yung translation na binasa ko, merong nakalagay dito na Bible. Wala akong pakialam diyan sa translation nyo. Kasi translation niya ng mga protestante. Kasi sabi ni Kristo, no? Yung banal na espiritu na natanggap ninyo, hindi yan natanggap ng sanlibutan ng nasa labas ng iglesia. Ibig sabihin, yung mga tao na hindi sa sakop ng church namin, wala sa inyo yung banal na Espiritu Santo. Kaya pag nag-translate kayo ng Biblia, may halong pagdadagdag, may halong pagpapalipit. Pinalipit nyo, dinagdag nyo yung salitang Bible kahit wala naman. Nakakaawa. Kasi, hindi naman yan noun. Buti sana kung noun, pwede eh. Oh, noun yan. Paniwalaan ko, sige, Bible lang yan, noun eh. Na written, ibig sabihin, scripture. Di scripture na nakalagay dyan eh. Pagsulat is a form of action word. No? 1 minute. Gumamit sila ng tinta at panulat. Nakikipag-usap sila. Kaya nga walang nakasulat na. Lahat ng itinuro namin, isinulat namin. Walang ganun. No? Ang sabi ni Kristo, turuan nyo sila. Sabi doon sa Lucas 16, ang nakikinig sa inyo, hindi sinabi ang bumabasa sa inyo. Walang sinabi si Kristo na sulatan nyo sila para yung sulat nyo lang yung papaniwalaan nila. Walang ganoon. Na sulatan nyo sila para i-private interpretation yung sulat nyo. Magtatag sila ng church. Walang ganyan. Oh, tsaka yung fallacy of false assumption, itigil mo yan ha. Kasi papanood to ng mga marurunong may alam sa debate, tatawanan ka. Bakit? Hindi ko naman tutol na yung unang Timoteo 3:16. Wala akong tutol dyan eh. Na ang lahat ng kasulatan ng Diyos ay kinasiyahan ng Diyos. Kahit sabihin mong Bible yan, ang ayunan pa kita, nanalo ka ba? Hindi po. Nag-assume ka lang na panalo ko. Alam mo lang yun, bro. Time's up, no? Brother Boy. Okay, yun po yung pagtatapos ng rebuttal na stand, no? So, yun po yung rebuttal ni Brother Boy. So, Brother RD? Hello, sir. Hello, Sir Jerome. Yes. Ready ka na ba sa cross-examination? Okay. Okay, 7 minutes, Brother RD. Okay. I start ko na. Okay, sabi mo kanina na yung mga dumadagdag no, ng mga salita, no. Kapag nasa scripture o sa banal na kasulatan ay yun ay may salot, yes or no? Rinig ba ako? Nawala siya, bro. Hello. Okay. Bro, eh. Naririnig ko naman siya, Brother Boy. Paki-ulit, naka-stop tayo ng 6 minutes and 33 seconds. Paki-repeat ng question. Tuloy mo lang. Brother RD, paki-repeat. Okay, itong tanong ko lang. So, napakamabaw lang itong tanong ko. Kapag ba yung doktrina o mga paniniwala na labas dyan sa scripture o sa Biblia, ayun ay may salot? Or no? No. Kasi dito nga sa binasa ko sa iyo kanina, dos Juan tsaka ikatlong Juan, hindi lahat isinulat nila. Hindi lahat ng pagsulat nila dun sa unang Korinto 4:6 sa Biblia. Meron din sa paikipag-usap. Yun nga yung sinabi ni Pablo, 2 Korinto 2:15. Na meron din sa salita, meron din sa sulat. Next question. Okay. Next question. So, okay, next question. So, kapag ba ang iyong doktrina, no? Na hindi naaayon sa Biblia, tama ba 'yon o hindi? Pwedeng no, pwedeng yes. Kasi hindi lang naman kami yung hindi lang naman kami yung ng doktrina eh. Pati kayo, no, doon 2 Korinto 2:17. Meron din kayong doktrina kagaya ng Bible alone na wala sa Biblia.
No, hindi kami meron kaming authority, Mateo 16, 18, 19. Kayo, yung doktrina nyo wala sa Biblia. Itong sola scriptura wala sa Biblia. Next Kaya, question. Okay, sabi mo, no? Hello. Hello po? Yes, dinagdag nyo lang clear. kasi Clear. Next question. Okay, next question. Okay, sabi mo, no, dinagdagan ko, no? Yun bang salitang one, nandito si Strong na sinangayon mo na, yun bang one ay tumutukoy ba yun sa iisa lang or singular, yes or no? singular siya pero hindi sinabing alone dyan. Kasi walang nakalagay doon sa Strongs na alone. Dinagdagan mo yung Strongs eh. Kaya Okay. nagdadagdag ka kagaya kanina, dinagdagan mo yung salitang Bible. Ginamit mo yung Bible ng Protestante na nagdagdag ng Bible. Wala naman doon nakasulat sa original na Bible. Kasi yung Bible noun or aklat. Yung doon verb form aklat ba? Verb aklat. Next question. Okay, next question. Sabi mo rin kanina na dinagdagan ko rin. So sabi mo kanina na yung one is a singular o iisa lang. Yun bang alone? No, yun bang alone? Gaya din ba ng one ay iisa lang o hindi dahil yung alone ay plural? Magkaiba yan. Kasi yung alone tumutukoy doon sa isa na nakasulat doon sa 2 Thessalonica 2:15. Pero hindi lang iyon eh. Merong yung Ayan, yung contradict oral tradition sa bibig namin. Kaya nga iba yung alone, iba yung one. Kasi diyan ang tamang diyan, whole, buo. Hindi sinabing alone. Next question. Walang sinabing alone. Cut mo na yung time. Sandali lang, moderators concern. Sandali, Brother RD. Kapag ka Okay, sige. sasagot ng 30 seconds, huwag ka munang magsalita. Saka iwasan yung side comment, no? Kasi yun yung nakakapagpagulo ng debate, yung side comment. Alright, 3 minutes and 57 yung boses seconds. niya, kaya... Okay. Next question na, Brother. Narinig ba ako? Lumabas yung mic ko pala. Okay, next question. Okay, rinig ba? Yes. Okay. Clear. Okay, clear. Itong tanong ko, sabi mo, magkaiba yung alone, magkaiba din yung one. Ang tanong ko dyan, yun bang one is a singular? Yun bang alone ay plural? Objection, Mr. Moderator. Cut the time. Okay. Oh. Ano objection, Brother John Paulo? Kasi Mr. Moderator, no? Hindi naman natin dito topic kung yung parehas ba silang singular o plural. Wala nakalagay na topic na tayo, Mr. Moderator eh. Ulit-ulit na lang tayo dito. Okay, counter RD. Okay, counter ako is yun pang alone, yung one ay natalakay po namin kanina. Yun pang alone is nandyan din yan sa tema namin. Kaya nga Bible alone eh. Eh di andyan yan, granted yan. So, dapat ko talaga siyang tanungin dyan. Okay. Moderator's concern, Brother Boy, sasagutin mo ba or next question tayo? Sige na, Mr. Moderator. Okay, 30 seconds, Brother Boy. Parehas silang singular, kagaya ng aso at pusa, parehas din animal. Pero walang nakalagay dito na alone. Kasi ang tinutukoy na one dito, whole. Ibig sabihin buo. Lahat, hindi sinabing alone. Kaya wala nakalagay sa Strong's definition na alone, dinagdag mo. Dinagdag mo talaga. Next question. Wala nakalagay na alone dito. Next question, Brother RD. Okay. So, sabi mo, nagdagdag ako, no? Yun bang whole, no? Yun bang whole na salita? Refer ba yun sa mga sinulat or mga sinalita ng mga propeta, ng mga apostol? No. Yes or no? No. Kasi refer lang yan doon sa scripture kasi hindi lahat ng sinalita ng mga propeta nakasulat sa Bible. Kaya nga yung ibang sinalita ng mga propeta, kagaya ng mga apostol, sinabi sa mga tao kasi ang paraan nila ng pagsalita sa mga tao, binasa ko sa iyo kanina, ikalawang Juan, ikatlong Juan, hindi mo natutulan eh. Next question. Okay, next question, no? Sabi mo, no? Sabi mo rin kanina, yung 3:16, no? Nang yung ikalawang Pedro, no? Ngayon, uulitin ko yung tanong, tatanggapin mo ba yung nakasulat dito na gaya na gumawa ng ibang sulat ay ikapahamak?
Yun bang sinabi doon na gumawa ng ibang ginagawa ng ibang sulat? Yun ba ay ikakapahamak? Tama bang nakalagay doon? Paki-confirm ko lang ng ulit, no? Tama bang nakalagay doon? Objection, Mr. Moderator. Basahin niya, Mr. Moderator. Okay. Cut the time. Kasi- Okay. Moderator's concern. 1 minute and 41 seconds. So, cut yung time natin para nag-request yung negative side para basahin, para maintindihan. Brother RD? Okay. Upang maintindihan ni Boy Letra, no? Sabi niya, Ang objection, Mr. Moderator. Basahin niya yung talata. hello? Sige, Brother RD. Sige. Okay. Okay, sige. Napuputol ka, bro, sa akin. Sige, Brother okay. RD. Sige, Sa tuloy mo na, ikalawang bro. Pedro, balikan ko. Sabi mo, ikalawang Pedro 3:16, sabi mo, sa iyo to. No, etong tanong, no? Ito bang nagsasabi dito na kanilang ginawa sa ibang mga sulat ay ikakapahamak din nila? Yun bang salitang ibang sulat na ikakapahamak din nila? No? Yun ba ay tama ba yun? Na yung ibang sulat ay ikakapahamak, tama ba yun? Yes or no? Mali. Mali yung pagkabasa mo, bro. Ang sabi diyan, bro, ganito rin ang ginagawa nila sa ibang sulat sa ibang sulat. Ibig sabihin, sa lahat ng Biblia pinapalipit nila. Hindi lang sinabi sa sulat ni Pablo, kundi sa lahat ng sulat, sa iba pang mga sulat. Mali yung unawa mo. Okay. Sabi mo. Mali ang unawa ko. Yun bang sinasabi mo na hindi mo tinuloy? Ikakapahamak ba yun ng ibang sulat? Yes or no? Hindi nga yung... Ikakapahamak ba yun? No, hindi nga yung... Ikakapahamak ba yun? Yes sir. Sasagot na ba ako? Sige, tanong ka muna, bro. Sige, sagot ko na. Ikakapahamak ba yun? Yes or no? No, mali nga yung pagkabasa mo. Hindi yung ibang sulat yung ikakapahamak. Ang sabi doon, bro, ganito rin ang ginagawa nila sa iba pang mga sulat. Ibig sabihin, pinapalipit din nila yung iba pang mga sulat. Kagaya ng ginawa, pinalipit yung whole, ginawa mong mali. Yung verb, ginawa mo. Yung verb, ginawa Next mo. question. Ganyan ginagawa mo. Next question. Okay, next question. Okay, next question, no? Ano bang nakalagay doon na ikakapahamak? Sabi mo, ito ay mali. Iba ba yun? Ang nakalagay, ibang kasulatan ba yun o parehong kasulatan? Sagot, no? Ganyan din ang ginagawa nila sa iba pang mga sulat na mga apostol. Objection, moderator. Okay. Ang tanong ko po is ang tanong ko po ay categorical. Ang tanong ko, yun bang salitang ikakapahamak dito sa ikalawang Pedro 3:16? Ito ba ay tumutukoy sa parehong kasulatan o sa ibang kasulatan? Sagot, sa ibang kasulatan, pero Ayan. pasok dun sa unang Timoteo 3:16. Unang Timoteo 3:16 na Bible. Ibig sabihin, bro, yung sulat ni Pablo, pinapalipit nyo, ganun din yung ginagawa nyo sa ibang mga sulat, pinapalipit nyo rin. Hindi sinabi dyan yung ibang sulat, mali yun. Mali ka ng unawa, bro. Talo ka na. Time's up. So, dito po nagtatapos yung rebuttal stand at sa cross-examination, ano? So, yun po, no? Magandang laban to. Medyo nag-enjoy din ako. So, dako tayo sa summary conclusion, Brother Boy Letra. Ikaw mauna for 5 minutes. Okay. So, na-stuck siya dito sa 2 Pedro 3:16. Ay bro, mali yung unawa mo dito. I'm sorry to say, bro, ah. No match pala tayo eh. Basahin ko, bro, ah. No? Gayon naman. Kaya nga, dapat letra por letra, hindi yung unawa mo. Yung daldal mo, ipapasok mo sa Biblia. Yan nga yung pampapalipit eh. Kaya nga dapat gamitan ng unawa, hindi dapat gamitan ng bias. O unawain natin to, gamitan natin ng talino, letra por letra, Galatians 6:11. Gayon din naman dito sa 2 Pedro 3:16. Sa lahat ng kanyang mga sinulat, ibig sabihin kanya kay Pablo, mga sulat na sinabi ng mga iyon, ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, means nga kay Pablo, na binabaluktot mo ng mga unawain, binabaluktot na hindi nakakaalam at mga walang tiyaga, wala kayong tiyaga. Gaya rin naman, ito yun bro, makinig ka nga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa,
yung mga ginagawa din nila, hindi lang sa aklat ni Pablo, sa ibang mga kasulatan, hindi sinabi yung kasulatan yung nagpahamak, bro. Sa ikakapahamak din nila. Ibig sabihin, yun nila, pinapalipit nila yung sulat ni Pablo. Ganon din yung ginagawa nila sa ibang mga sulat. Ibig sabihin, hindi lang kay Pablo yung pinapalipit nyo. Pati yung kay Pedro, pati yung kay Juan, pinapalipit nyo. Hindi sinabing nakakapahamak yung kasulatan dito. Mali ka na naman ng unawa. So, talo ka na, bro. No? Kasi, mali yung unawa mo sa isang salata eh. Sad to say talaga, no? So, dito, ang premise natin dito, no? False premise ka. Mali yung premise mo. Kasi ang topic, bro, yung Bible, yun lang ba yung pagkukuhanan ng salita ng Diyos? Ito lang ba yung dapat paniwalaan or source ng salita ng Diyos? Na ang premise mo, yung banal na kasulatan, kinasihan ng Diyos. Ang lahat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, that is false premise. Tapos nag-assume ka na at panalo ka na. False premise yan. Kasi ang pinapatunayan ko dito, wala akong tutol kung yung Bible kinasihan ng salita ng Diyos. Unang Timoteo 3:16, wala akong tutol dyan. Pero pinapatunayan ko dito na yung church, yung mga tao, no, nandun sa kanila yung salita ng Diyos, nasa bibig nila. Tsaka hindi lahat nila isinulat sa papel at tinta kasi meron silang pagsulat. Unang Korinto 4:6, hindi naman sila gumamit ng tinta at panulat. Showdown talaga dito eh. No? Doon sa unang Korinto 4:6, under niya yan yung 2 Juan 1:12, 3 Juan 1:13-14. At saka hindi porket Biblia lang ako dito, Bible alone na rin ako, Stroman Fallacy yan. Ako niya rin, maglatag ako dito. Sige, ng doktrina namin na hindi nakasulat sa Bible, like ng mga ito, yung Hebrews 13:7. Sabi sa Hebrews 13:7, ang lahat ng nagpakahirap sa inyo magturo, gayahin niyo sila kung paano sila namuhay. O yung mga nagturo sa amin, ng mga nakaraang henerasyon, nagro-rosary sila. O dapat namin silang turasan base dito sa Hebrews 13:7. Pero naisulat ba yung rosary? Hindi eh. Yung salitang rosary na rosarium doon sa Latin, doon sa Syriac nakasulat. Pero yung actual na pagro-rosary nila, hindi yun nakasulat. Pero gawain nyo na mga una nagpakahirap magturo sa amin. Especially si Mama Mary doon sa Hebrews 13:7, letra por letra, talo ka na. Nagpapala si Roman Fallacy pa to, Bible lang daw ginamit ko, natural, Bible alone topic natin. O, napatunayan ko pa dito, yung Bible alone nyo, hindi nakasulat sa Biblia. O, ibig sabihin, yung Bible alone, hindi yan biblical. I-biblical siya in a bad sense kasi Satanas gumagamit. O, Mateo 4, o Lucas 4. O, ibig sabihin, si Satanas, dapat na rin natin paniwalaan kasi gumamit siya ng Biblia. Hindi. Dapat tayo maniwala sa tao, doon sa church. Nandun yung salita ng Diyos, nandun yung salita ng Diyos nasa kanila. Kasi hindi lahat na isulat doon sa, sabi ni Apostol Juan sa sulat niya. Sa Juan 21 ba yun? Hindi lahat na isulat doon sa aklat kasi hindi nga magkakasya eh. Hindi nga magkakasya sa papel. Lahat ng ginawa ni Kristo hindi nga magkasya sa papel. Pag samasamahin natin lahat ng papel dito sa mundo, magkasya ba? Hindi nga eh. Kaya nga nilagay sa bibig ng tao, sa utak ng tao. Nilagay doon sa puso ng tao. Hindi sa papel. Kaya nga sabi, turuan nyo sila. Hindi sinabi, sulatan nyo sila. Walang ganyan mababasa. Walang ganyan letra po letra mababasa dito. Letra po letra, Galatias 6:11. Kaya kung lumilitra po letra, para pangontra sa pamamalipit nyo. Ipinapalipit nyo. Time's up, Brother John Paulo. So, yun po yung summary conclusion ni Brother John Paulo. Dako tayo kay Brother RD for the summary conclusion for 5 minutes, Brother RD. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Sa lahat po dito ng manonood, sa lahat po na nakakita po sa debate namin, no? Napakaganda po talaga, no? No, hindi ako nag-claim na talo ako, hindi ako nag-claim na panalo ako. No, siya yung nag-claim na talo ka na. Hindi ganoon, kapatid. Na mag-claim ka, na mag-self-proclaim ka, na panalo ka, na wala kang nagiba. No, sabi mo, sangayon ako sa sinasabi. Wala namang problema doon, no? Ano ka doon nakagiba? Sangayon ka pala eh. No, hindi lahat ng bersikulo ko nabasa ko dito. Bakit? No, kahit manonood dito, walang naintindihan sa sinasabi mo. Bakit?
Contradiction lahat ng mga explanation mo. Sabi mo, ganito lang, wala rosary na mababasa sa Biblia. Meron rosary. Pero may mababasa din. Sabi, contradict na, may mababasa pala. Sabi mo kayo na, wala. Ngayon, paniniwalaan namin. No? Lahat ng sinabi mo, contradict. No? Ginagawa mo pang sinungaling yung mga apostol. Sinabi mo, mali yan, mali yan. Anong premise? Na-premise nga ako, nagbabasa lang ako eh. Binabasa ko ulit sa'yo, 3 beses kung binabasa sa'yo, tapos tinanong ko sa'yo, sabi mo mali kasi mali yung premise ko. Sinabi mo na rin kanina, no? Na yung ikakapahamak, parehong sulat ba o ibang sulat? Di, parehong sulat. No? Sabi mo, sulat lang. O basahin ko, may scripture dito. 2 Pedro 3:16. No? No? Also in epistles, ano yung epistles? Yung mga sinulat ni Pablo or ni Pedro. Only si epistles, sino tinutukoy doon? Pablo yun. No? Speaking in them to things in which some hard to be understood. Gumamit ka ng letra por letra, sabi mo rin kayo na kailangan din na pag-unawa, contradict na naman. No? Sabi mo, hindi mabasa letra por letra, ganun. Pero kailangan lang pala ng pag-unawa. Sinabayan kita ng pag-unawa. No? Sinabayan din kita ng pag-unawa. Ngayon, no? Contradict lahat ng mga sinasabi niya. Mga kapatid, no? Na dooy ilang bagay na mahirap unawan na isinasaysay ng nakaalam mo. Ito, basahin ko sa English, scripture ba to? No. Other scriptures unto their destruction. No? Yung pang ibang gumawa pa ng mga sulat, no? Yun ay kakapapahamak doon. Scripture yung tinutukoy doon. Kung mag-only scripture ka, hindi ka mapapahamak doon. Kailangan na pag-unawa eh. Nandun po. Doon po. Ang tinutukoy doon. No? Doon po sa past, doon sa all scripture. Yung past dito sa Grego, which is yung one, which is a solo. Ang nakalagay dyan. Katumbas lang yan eh. Sabi mo, iba yung alone, iba yung one. Pag tinanong kita, ano bang pinagkaiba? Yun bang alone? Yun bang one? Singular? Yes, singular. Yun bang alone? Singular ba plural? Para sa singular, ano ngayon? Walang nagiba, mga kapatid. No? Sana, Biblia lang sana ang dapat niya sundin. Total, ito lang naman eh. Hindi na ako mag-ano pa sa kanya kung bibigyan niya. No? Akala ko, magaling tong gumiba. No? Kahit i-review yan, may nagiba ba? Ewan ko lang. No? Gumigiba siya, which is a fabricating and accusation. No? Hindi po yun dapat. Dapat po itindig niya, gibain niya, na hindi lang Biblia, not only scripture, may mababasa din siya letra por letra. Wala eh. Hindi ko lang tinanong sa kanya kanina. Hindi naman ako masyadong agresibo sa debate. No? Maging agresibo lang ako kapag medyo malakas na talaga yung babanggain. No? Doon ako dapat gamitin ko yung pagiging agresibo ko. Kaya tumaas yung boses ko para maintindihan niya na mali yung gamit niya na letra por letra lang. Tapos meron din pala pag-unawa. Dapat din malaman ng mga manonood, no, na contradict lahat ng mga argumento niya, lahat ng kanyang panliwanag na lahat ng presentation niya. No? Mr. Paulo, no, dapat aware ka sa mga sinasalita mo para kahit salita mong sinasalita mo, no, nilunok mo yung pagiging pagkatalo mo. No? Doon kay contradict. Dapat hindi maging contradict. No? Tuturuan kita. No? Matagal ka na si debate ako, baguhan pa lang ako. Pero tuturuan kita. Aware ka dapat sa mga sinasabi mo na hindi dapat maging contradict. No? Sabi mo, may mabasa, pero walang mabasa. Pero dito may mabasa. Ano talaga? Contradict eh. Walang mangyayari. So, ano na, Sir Gerard, mga manonood na lang. No, hindi ako mag-claim. Mga manonood na lang tumitingin. Or gawin niya ba ito? Ikat-cut. Ikat-cut na ito. So bro, magpaalam bro. Okay, so, paalam. Sige, hindi ka ba mag-greet mo lang? Mag-greet ako. So maraming salamat una sa iyo, Brother Ross, at sa lahat ng mga nanonood dito. Pag ano din sa ating katunggali, so wala tong personal sa pagitan namin dalawa. Aral lang to at magkaibigan kami lahat dito. Kung meron kayo susunod para sa kapakanan ng mga naikinig, sige lang. So bro, magpapaalam na ako, no? Shout out sa lahat ng mga tagapakinig dito sa Philippine Debaters Association.
Ah, Okay, Okay. magpasalamat din ako sa iyo. Magpasalamat din ako sa iyo. Wala nang atake ito Okay, Ay, si yun po umalis si magpapasalamat Brother ba ako kay John Paulo. So, pwede mo namang ipagpasalamat yan ngayon sa 2 minutes mo, Brother Okay. RD. Maririnig naman niya yan. Okay, Brother RD, Okay, 2 sige. minutes. Okay, hindi na ako mag-aatake na to. Tapos naman yung debate. No? Salamat po, Sir Gerald. Una-una, ikaw po yung pinasalamatan ko kasi napaka, ah, anong tawag nito napaka, maliban sa magaling ka talaga magdebate, no? Napaka energetic nyo po, no? Sa ganitong bagay, no? At actually po, I'm not a professional debater talaga, no? Pero pinasalamatan ko si Mr. Paulo, no, na kami po ay wala po akong masamang loob, wala po akong mabigat na kalooban po sa kanya kasi po ito po ay stand lang po ng bawat aral ng ah, bawat magkatunggali. Actually sa doctrinal yata medyo siguro naman alam po natin na magkaiba talaga. Meron po talagang pag-aaway sa mga ganyan, sa mga argumento. No, actually, itong debate is not my career. So, hindi ko talaga to ika-career. No? Mas mabuti, gumawa lang ako sa will ni God. No? Yun lang po yung presentation. Salamat po sa inyo lahat dito po sa manonood, no? Diyan sa labas, mga manonood, si James, no, si Sir Gerard, at dito po si Brother Ali. No, isang Islam yata to, si Bro Ali. No, magandang gabi din sa iyo, sir. No, sa lahat ng manonood, Sir James, magandang gabi po. Salamat sa inyo lahat. Opo, lahat po tayo, magkaibigan po tayong lahat, no? Huwag po tayong huwag po tayong mag-aaway ng personal. No, wala po tayong dapat atake ng personal, no? Ito po ay dapat kung may atake po mangyari, yun po yung aral lang. No, wag lang yung personal, ibang usapan na din yan. No? Yun lang po, no? Dapat itayo yung no, itayo, giba, tayo, giba. Yun lang ang dapat natin gagawin. Wag lang yung itayo ko yung sarili ko, gibain mo yung sarili ko. Hindi lang ganun, hindi po pangit po yung ganun. No? Okay, thank you Dapat very much, Brother RD. sportsmanship po tayong lahat. Okay, salamat po, Sir Jerome. Okay, so yun po, dito nagtatapos ang ating debate sa pagitan ni Brother RD Sumaya ng Pentecostal Church at saka ni Brother Boy Letra ng aka John Paulo ng Roman Catholic Church. So maraming salamat sa inyong panonood. Greet lang natin si Brother James, Mike James, si Brother Ali Javier, Ustad Ali Javier, no? So, dito nagtatapos ulit. Ito po ang inyong lingkod, J. Rod Castros, host and admin of the Philippine Debaters Association. Thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat. God bless and good